Hi guys, so welcome back na naman po ulit dito sa Makoy's Paradise. And for today's video ay mayroon po tayong ipapakitang bagong alaga ngayon. At nakuha po natin kaninang umaga to. So in order ko po to nung nakaraan dahil nga ayaw nilang magbigay ng mga lalaki. Pero napakiusapan natin na kahit isa lang ay bentahan tayo. So bago pala natin ipakita ay kung kayo po ay napadaan dito sa aming channel, baka pwede naman po paki-subscribe and paki-like na rin po itong aming video dahil malaking tulong po ito sa aming maliliit na content creator. So ayun na nga bali may dala po tayo ngayon dito na isang pabo. So napakiusapan natin yung may-ari na tayo po ibentahan ng babae dahil yung mga nire-release nila ay puro lalaki lamang yung binibenta nila sa palengke. So nakausap ko sila nung nakaraan. At kung po pwede, sabi ko ay bentahan ako ng kahit isa lang na babae. So pinagbigyan naman tayo. Kaya ngayon ay nandito na siya. So ayan, so dito ko muna siya ilalagay dahil mamaya pag gumanda yung panahon, dahil makulimlim po yung ngayon at medyo may konting kasamang ambon. Kaya hindi ko muna siya mapapaliguan. So bubuksan ko lang po at ilalagay natin. So bali 250 pesos po yung per kilo niya. And nasa 2 kilo na po itong ating nakuha. Kaya binayaran po natin ay 500 pesos. And ito na nga, ipapakita na po natin. So ayun. So ito po yung nakuha natin na alaga ngayon. Kulay puti, tapos magpo-performance na daw. So hinihiritan ko pa nga ng isa. Kaya lang hindi na daw po siya magbibigay, pinagbigyan lang tayo. Ayan, lagyan ko muna ng patong. So kakarating lang natin alas 9 na ng tanghali. Parang hindi siya nakahinga kanina So malaki na rin siya. And halos magkaidaran lang sila ng ating alaga na nandiyan sa loob. And meron pa tayong kukuhanan na isa. Bibili rin tayo doon. So dalawa na yung nasabi ko doon. Kaya lang napagbigyan naman tayo dito. So hindi ko alam kung kukunin ko yun na dalawa. Pero makikita po natin yan sa Sabado siguro. Kasi sa Sabado ako pupunta doon sa kanila para kunin yung ating doon in order na pabo. So ayun mag-start din po tayo magparami ng pabo. Dahil nga ang gusto natin dito sa ating area ay maging integrated farm siya. Kaya iba't ibang uri talaga ng alaga yung alagaan natin dito. And magme-maintain muna tayo sa 6 na klase ng alaga para naman makapag-focus tayo sa ibang gawain. So gaya po ng mga tanim natin, malapit na po yatang mamunga, hindi pa natin natatransplant. Kaya dapat mabigyan natin lahat ng panahon para naman hindi masira itong ating mga mga tanim na nandito. And kahapon ay hindi po tayo nakapag-video dahil nga sa sobrang abalang-abala po ako. Nawala na rin po sa isip ko na mag-video dahil nga sa kung may ginagawa kasi ako at gusto kong tapusin ay talagang nakapokus lang ako sa aking ginagawa. And di ko na mamalayan, hapon na pala, kaya hindi na rin po tayo nakapag-video. So gutom na naman tong ating mga alagang pato. O oy, dami na namang dapat linisin dito. O yan. Grabe. Guys, so itong malaking puno na to baka puputulin ko na to sa susunod na linggo. Gamit po yung ating chainsaw. Ibabagsak na po natin yan kasi mukhang delikado sa natin. Laging na may nalalaglag na sanga. So ayun na nga kita nyo naman. Medyo napalibutan na natin ng yero itong ating pabahay ng pato. Ayun, so akyat lang po tayo So naglinis-linis din tayo konti kahapon
para naman hindi masyadong ano dito sa dinadaanan natin. So ayan na nga po, no, bali napatag ko na po siya kahapon. Niluluwagan ko na lang dito at nilalagyan natin ng lupa dito para may sa side, para may support siya. Dahil kung mapapansin nyo, yung tinambak natin dito sa kubo ay sobrang taas. Kung makikita nyo sa likuran, so ayan, sobrang taas po niya. Nilalagyan ko po sa side by side po yan. And nung naglalagay tayo ng bubong ay sobrang taas nito. So ngayon ay halos umano na sa ulo natin. So okay lang naman dahil nga sa pabahay naman ito ng ating mga alagang pato. So ayan. And ngayon guys, no, baka kawayan po yung ilalagay natin dito sa kanyang side saka dito sa may harapan. Dahil nga sa may nakuha po tayong kawayan or kukuha po tayo ng kawayan. Nakausap ko na po yung may-ari. Ang sinabi sa akin ay kumuha lang tayo, so hindi na po pinabayaran. And sa ngayon, yun po yung pupuntahan natin. At tayo po ay magsusurvey kung paano ba yung daan. At kung madali lang bang kumuha sa kawayan. So puntahan natin, no. Bali dito lang siya, no, sa may bandang itaas. And kamag-anak din kasi ng asawa ko yung may-ari, kaya hindi na pinabayaran. Basta ang sinabi sa atin ay yung magulang na yung kunin natin. Huwag tayong kukuha ng mga ano pa, bata pa. So dito, ang dami pa nating mga pwedeng gamitin ditong slab. Unti-unti lang po yung ano, paghakot ko kung ano yung kailangan ko. Yun lang muna yung kinukuha ko. Tapos yung mga magaganda na iba noon ay hinakot ko na. So yun po ay gagamitin natin sa sidings ng pabahay natin ng baboy. So itong mga to, pwede nating putol-putulin kung ano yung taas at sukat ng ating gagawing sidings. So yun po yung ano natin gagawin natin para hindi po tayo mahirapan. So may kabigatan din kasi, no. Buti nga ngayon at hindi na nag-uulan-ulan. So nung naghakot ako ng slab dito ay sobrang ano talaga, sobrang dulas. Grabe. So ito yung dulo ng lupa ng kapitbahay natin. And ito na yung dito na mag-umpisa yung lupa ng kamag-anak ng asawa ko. So ito na. So maganda dito sa bundok, no. Kahit na tayo lang lagi mag-isa, kaya lang ang gusto ko kasi is tahimik. Ayoko dun sa masyadong maingay na lugar. So nagsawa na siguro tayo sa buhay syudad. Grabe. Sobra namang tarik ng ano dito, daan. So yung mga tanim nilang nara dito, yan ang mga tanim nilang nara, kasabayan ng mga tinanim ko rin na nara. Ang problema sa tanim nating nara, 6 lang yata yung nabuhay. So ayun. So isosurvey lang po natin, no, yung kukuhanan ng kawayan dahil hindi pa tayo nakapagpakain ng mga alaga. Tignan nyo yan guys, oh, kung gaano katarik. Ay sus. Kaya maraming nakapansin, no, na ang laki daw ng pinayat ko. Hindi nila alam na sobra yung ano dito, exercise. So ito na yung kawayan guys, no. Malinis dito sa kanyang ano, sa kanyang puno. May kumuha kasi dito nung nakaraan, kaya nalinisan na. So mukhang mapapadali ang pagkuha natin. Ayan.
So nasisira lang palang mga kawayan nila dito guys. Ayun o, nabubulok lang. Kasi kausap ko yung mga mga anak niya. Parang walang interesado dito dahil nga sa napakataas at medyo tinatamad siguro silang trabahuin to dahil nga sa ganito yung location. Ayun. So marami tayong makukuha dito guys. Yung pang sahig ng ating pabahay ng kambing, makakakuha tayo dito. And ang kagandahan dito ay malinis po siya. And sobrang lalaki, no? Mataba. So kung kukunin ko siguro mamaya, kahit isa lang muna, ay ito. Medyo parang madali siyang kunin. Ayan, tapos ito sa susunod na lang pag naggawa tayo ng bahay ng kambing. Pero pag may vacant time tayo ay unti-untiin na po nating magputol, tapos dito na rin po natin kukunin yung haba niya para pag binaba natin is na siya, hindi na siya ganun kahaba. So grabe guys, so ang tataba ng mga kawayan. So marami tayong makukuha dito guys. And magpapakain na ako ng aking mga alaga. Babalikan ko po ito. Bali, ito muna ang kukunin natin. Itong naka na yan. Pag kinulang ay babalikan natin itong isa dahil sila po yung madadaling kunin. Or kaya yung isa. So ayos. Meron na po tayong magagamit sa sa taas ng nilagyan natin ng yero. So nanghinayang kasi ako sa net, no, dahil ipapalibot natin sa natin yon, sa bakod. Pero kung hindi sana tayo nakaano ng kawayan, so no choice tayo, net pa rin ang ilalagay sana natin. Grabe dito. So ayun lang guys, no, bali magpapakain muna tayo ng ating mga alaga. Tapos papaliguan ko yung pabo. At babalikan ko na po yung kawayan dahil maganda naman po yung area na ating kukuhanan. Kaya saglit lang siguro yan. Sana sa mamayang hapon is may baba na natin yung kawayan para bukas maglalagay na lang tayo, magkakabit. So ayun lang guys, no, dito na po tayo magtatapos. And sana paki-subscribe na rin itong aming channel gaya nga ng sinabi ko kanina. And wag niyo pong kakalimutang mag-like dahil sobrang laking bagay po noon para sa aming mga bagong content creator.